mga hindi ko nakakilala. So, kilala naman ako lahat. Hi, Tita Chief. So, ano ba? Saan ba pwede magsimula? Kasi si Tita Chief nung dito na ako as a junior. Yan. Siya yung siyempre, tayo kung hula-hula nung junior. Nagbibigay na parang siya na yung sa pagkain. Yan. Nagbibigay na. So, habang tumatagal, ayan, nakilala ko na si Al. Ayan. Magkakasama na kami kung saan magpunta. Tapos pupunta ng bahay. Dito na sa Area D. Pero nung simula pa lang nasa Area S pala sila, tapos lumipat na sila sa Area D. Then doon na, yaya, doon sa bahay, tambay, kain. Kami nila mot-mot yan, kahit palitan tulog. So, doon na nagsimula. Tapos, yan na, sabi ni Tita Chit sa akin, samahan mo si Al, maghatid na kayo. Ganyan. Doon na kami nagsimula nung magkasama ni Tita Chit. So, habang tumatagal, yung build namin ni Tita Chit is, kumbaga, nag-level up. Yan, nag-level up na kami. Kumbaga, kami na yung magkasama, bibili na ng pagkain, ng mga bata, magpapakain, yan, sa tulong na bakod, ang hiwang, sa mga, ang dami yan Casimiro, lahat, basta may gawain. Nandun siya, nandun kami. Bibigay siya ng suporta talaga. Then, yun na, yung lagi na ako sa kanila, NPA po kasi ako wala akong permanent address. So, yun na, nandun ako lagi sa kanila kasi minsan, pinapatawag ako niyan. Tansat lang sa akin si Al or si Michael. Punta ka dito. Nanap ka ni Tito na ni Mama. Ayan. Punta ako. Ngayon, kwentuhan lang kami niyan. Alam mo naman si Tita Chit, hindi nauubusan ng kwento yan. Random. Kahit anong kwento. Love story, tawanan, kulitan, yan, mga ganyan yan. Nag-upo lang kami, basta doon lang kami sa isang pwesto, almost 3 hours, 4 hours, 21 lang yan. Minsan nga, doon lang sa titi. Nakatayo. Kwentuhan lang kami yan, tumingin na si Al, si Michael, si May, si Mitch. Doon lang kami, nakatayo, kwentuhan lang, kahit ano yung pinagkwentuhan namin, yung mga ganun din, parang kay Tito Alex, yung mga plano, ganito, gusto niya lang kapag pupunta sa ganitong sama kita, basta pagka dito si Tito Alex, magtatayo tayo ng ganito, business, tapos ikaw mag-aalaga na, ang iiwan mo ko dito, ikaw magkasama nga tayo bakit mo ko iiwan dito? Bakit malandi sabi ko sa tabi ko para habang lumalago yung business natin, business, kasi nakikita natin lumalago. Gusto niya lang ganun din yung mga gulay-gulay, manok daw, mga baboy, ayan. Kaya yun yung mga namin pinag-usapan, ganda yun. Saan mo ba gusto magtayo ng mga ganyan? Basta, kapag namin pinag-usapan na namin yung Tito Alex. Yan lang yung namin yung pinag-usapan. Sumbong, yan, mga sumbong. Yan. Susumbong din sa akin yun.
Sige, tubig. Meron na yung pag one time dun kay Michael. Ano nyo ba po nahulihan? Nahuli ko yan sila Michael. Sa isang motor daw, ilan daw sila. Grabe sa auto. Nangyayag si Tito Magal, Tita Chita. Punta ka dito. Samahan ko, sige tara, punta tayo. Nasaan na ba sila Michael? Sabi, nandito na daw. Okay, punta natin yung motor, kumahan natin. Sabi na, ito. Hindi, ganito, parang habang nandun kami ito, hindi na pasulit talaga yung bata rin, ganyan. Yun, kumbaga, makikinig ka lang sa kwento niya para maligsan lang yung, siyempre, as a mother, siyempre nag-ano din siya, yung nag-aalala. Kumbaga, kapag di niya nilabas yan, siyempre, iba yung impact niya sa ano. Kumbaga, ako yung nagiging shock absorber niya. Yan. Doon na yung build namin na habang tumatagal, ako na yung kakwentuhan niya. Sumbong. Tapos kapag sa love story rin, yan, lalo na kay Tito, ilig na tilig yan. Napapaihin na nasarang sa sobrang kilig. Yan. Malalaman mo talaga yung love story niya. Sabi ko, grabe. Grabe naman kayo. Nakakaano, sana all na lang talaga. Kumbaga, yung pinagdaanan din nila, kwento. Sabi ko, sabi, atibay, sabi ko. Sabi, yan. Yung mga basic lang na, lalo na yung, ang dami kasi ng core memory. Kasi lagi talaga kami magkasama niyan. Lalo na dito sa simbahan. Yan. Sabi nga ni Mama nung yung last time. Hindi ko lagi siya katabi. Wala akong magagawa. Tinatawag kami dito. Magaling na rin sa akin dito. Daw sa tabi ko. Yan. Doon kami sa likod. Lagi. Kung hindi dito, dito. Yan. Kung kami sa likod, minsan, ay, magandang gabi po. Yan. Minsan nagkukulitan lang kami. Sabi ko, uy, makinig ka naman sa preaching. Kwento ka ng kwento. Chris, kwento ka ng kwento dyan. Hindi na tayo nakakapakinig. Sabi ko gano'n. Yan naman kasi si Tito talaga ang daming kwento. Parang gusto mo niya magkwento na magkwento. Then, natapos na, yan, kasi sila yung yan unstoppable na, hindi mo man yan, treasurer, auditor, yan. Nagbibilang na yan. Siyempre kami, dito lang din. Di kwento-kwentuhan pa rin. Habang nagbibilang, kwento-kwentuhan. Hanggang umabot po kami ng mga alas 3, ganyan, nagugutom. Si Michael, nakauwi na, nakabalik na, yun pa rin, di pa rin tapos. Nakabili na ng pagkain. Sabi ko, gutom na ako, tita na, uwi na tayo. Kaya nadali na ako sa bahay niyan. Kakain kami dalawa. So, pag nandun ako, talaga, sasabihin na agad sa akin yan. Kumain ka na dyan. Magpuklat ka lang dyan, bahala ka na. So, parang hindi na ako iba sa kanila. Kumbaga, sige, halos doon na lang ako matulog eh. Kaminsan sabi na lang sa akin, ito mamuwait din, ito matulog. Tapos, hanapin naman ako ng nanay ko. Sabi ko, nandito lang ako lahat tita. Wala na magagawa yan. Hindi na yan lalo na kapag sinusundo ko yan sa bahay. Yan. Pag may pupuntahan, sasabi ko, saan tayo pupunta? Basta, sumakay ka na lang. Patay tayo dyan. Nandun ka na kung hindi sa Luneta, sa SM, anak ni Henry siya po. Yan. Kung sa attendance sheet, perfect attendance. Yan. Tagasarado yan ng SM, kahit anong SM, napagpuntahan na. Basta, ito yung huli, sabi na, hindi na ako sa kay Henry C. International na ako ngayon. Kasi nagmakaw na yan. Singapore? No? Malaysia. Singapore.
Then to last, Malaysia. Wow, sabi ko, baka na talaga. Paano na tayo na? Hindi na tayo MDC ngayon. So, international ka na. Ayan. So, madami pa. Then, ako po yung napakaswerte. Paano ko nasabing napakaswerte? Ako po yung saan pupunta ang 50 pesos mo. Alam niyo po ba saan ako napunta? Palawan? Baguio? Saan pa ba? Malalayo natin doon. Dito lang, Tagaytay, mga ganun. Garcia. Siya. Di ba? Kasi si Ninang, si Tita Chip po kasi, ninang po yan ng ng simbahan. Kahit saan po kayo magpunta dyan, ninang po ang tinatawag dyan. Ninang po ng baka na yan ng simbahan. So, kapag may kasal, mati. Kasama po siya. Kaya masaya namin pa, handa na, bilisan mo na. Ayan. Bilisan mo, gaya yan. Natayo rin siya. Siyempre kasi pupunta ako. Kung saan aalis, doon maglalaba. My goodness. Anong ginagawa mo dyan? Ako alis tayo, di ba? Oo, sandali lang, tatapusin ko lang to. Nakapag-video okay na kami ni Al, nakanood na kami ng TV, siya doon pa rin. Bilisan mo naman dyan, anong oras na. Sabi ko, alauna, alas 5 na. Hindi na yan, sabi ko na taga-sarado talaga tayo ng SM. Doon lang kami sa SM, maglilibot, magpapalamig, sa kain. Yun lang yung mga kasiyahan ni Tita kasi talaga. Lalo na sa Divisoria. Yan. Divisoria yan. Oo. Sabi nga ni Ate Alma yung first time mong lumipot, Ate Alma, panis. Baka buong Divisoria, naligot na yun. Okay, sabi ko, klase talaga ito. Minsan yan maloko yan Tanda mo yung pastor. Pagpasok namin sa Divisoria, nakakita kami. Nakakita ng mga private park. Kami na kay pastor. Pastor, Bili ko yun. Bili na kami dalawa ni pastor. Tulasan kami dalawa, tago kami. Bili na naman si Tita Chi. Tawagin ka naman tayo. Tawagin ko pa naman pastor. Tawag ko yung sabi mo na lang toto. Ngayon, pastor, nakakaya naman sa ibang tao. Pastor, tapos totoo ko yan. Ang baladro mo naman yan, ang lalaki. Laki mo, tapos tatawa siya. Grabe, sabi ko, baka talaga. Tapos, kahit na kami ng 6, 8, 9 yan, doon na yan. Bili ka na din ng pagkain, anong gusto mo? Hindi, mamaya na, libot muna tayo. Libot. Pambira, tara na, Tita Chi, kain tayo. Nagugutom na ako. Di, mamaya na. Wala siyang papaguran. Kapag umikot dyan sa isang mall. Kung tayong mga lalaki, punta ng mall, bibili yung gusto. Di ba? Siya hindi. Pupunta lang dito. Pupunta dito. Tapos babalikan niya, pupunta siya dito. Tapos hindi mo hahanap ulit yan, iikot ulit yan. Kumbaga, 4th floor hanggang 3rd floor hanggang 1st floor hanggang ground floor, lilibutin niya yun. Tapos babalikan niya yun. Tapos, alos na kami makakauwi na, alas 12, tatambay pa kami sa lulitan yan. Sabi ko, kakaiba ka talaga. Wala kang kapaguran. Sabi niya ganyan. Then, yan na, parang habang tumatagal, syempre, kasi lahat, dinadalawan namin na kasal, patay, ganyan. Minsan nagbibiruan na yan na kami. Sa susunod kapag ganyan, layo-layo pa niyan ako po kasi nag-i-escort din po kasi ako kapag
may patay. Nag-escort din po ako ng ano, yung parang ano po. Sabi niya sa akin, pag ako, ganyan ka rin sa akin ha. Ano ba yan? Sabi ko, layo-layo pa. Sabi ko, ganun. Parang hirap sakyan yung mga, minsan yung ano niya. Parang, ano ka, mas pamuna pa ako sa'yo. Kasi kulit mo eh. May isang ganun talaga siya, yung parang pabiro lang, pero yung ano lang eh. Yung, sige, sasakyan na lang. Sige, gusto mo pala escort yan, escort na kita. Ay, lagi nakatanda yan sa akin, nakaganyan lagi. Dito. Kaya kapag, yan, kwentuhan na yan, haba, ano ba ano to? Kaya, yung mga corner nyo, dahil kasi ng ano, umaga sa akin ko yan eh. Dito lang last time, hindi ko naman alam na may sakit siya. Wala po akong kaalam-alam. Lately ko lang po nalaman yan nung pagbalik niya ng Malaysia. Sabi na, yung huli namin huli namin pag-uusap dyan ng nagsimba. Mahalis ako ha. Tayo mo ako pagbalik ko. Sabi niya sa akin, hindi ka naman. Alis ako eh. Saan ka punta? Sabi niya, Malaysia. Punta kang May. Tingnan. Sabi ko, sige, enjoy ka dun ha. Sabi ko, pasalubong ko ha. Oo naman, ikaw pa. So, yun. Nung umalis siya, almost 1 month, pagbalik niya, sabi ko, so, nag-video call kami ng video call dito. Sumawag kay Ate Alma yata. Sabi ko, hindi ka pa nagsisimpa. Sabi ko, namiss na kita. Punta kita dyan, ha? Sabi niya, ayoko, huwag mo punta dito. Kasi puro nung ulang, alam mo naman, puro nung ulang yung nakikita ko. Pakita mo naman mukha ko, sabi ko gano'n. Namiss na nga kita eh. Sabi ko gano'n, nandito nakaling nung ulang. Sabi ko, huwag ko lang punta. Nagpapahinga kami. Sige, alam mo naman kapag ayaw niya. Kasi pag magagalit yan eh. Matang magtatampulan, bakit pupunta ka dito? Ganyan. Then, yun na nga, birthday mo yun. Yung una namin ulit yung pagkikita namin ulit yung pagkabalik na dito. Parang nakakapalumo. Pero sabi ko, kaya yan. Sabi ko, kaya yan, tita. Huwag ka lang matakot. Sabi ko, kaya mo yan. Then, yun na nga. Starting, nagkaroon na siya, hospital na siya, nag-start na yung ano niya. Then, yun na nga. Nagulat ako, ang dami nang lumabas na sakit. So sabi ko, Lord, pagalingin yung tita, sobra ka doon. Galingin nyo. Alam ko na kaya, ikaw mo yan yan. Kakayanin ni tita yan. Kung ano yung mga ang pagsubok niya, tita. Yan. Yung unang dalaw ko po dyan sa hospital, sa Perpetual. Tinignan niya lang po ako. Sabi ko, hindi ako nakikilala. Sabi niya, Ma, sige, yan. Ha? Yung binunsesan na ako, ngumiti na yan. Yan na, simula na. Parang naging masaya na kami. Yun ulit yung start namin, parang kamusta? Alam mo naman na, kwento-kwento
rin kahit na may sakit. Tapos, kahit may sakit siya, kumain ka na dyan ha. Hindi ko na akong intindihin. Sabi ko, gusto ko magpahinga ka. Sabi ko, diyan ka lang. Kumain ka na. Ikaw dapat natatanungin ko lang, kumain ka na. Ano yung pakiramdam mo? Huwag mo na akong huwag mo na akong ang ganun talaga yung mother eh. Kapag talaga, siya talaga. Tapos, sabi niya, nagano pa siya, tinutusan pa ako na. Sabi na, ito samahan mo si Al. O pa kayo saan pupunta. Hindi mo Alex. Sabi na si Alex. Sumama mo pa. Galing probinsya. O sige. Yun. Then second na dalaw ko yung birthday niya. Doon kami nag-birthday. And doon siya nag-birthday. Doon kami dumalaw. Yun ang saya niya. Grabe. Ang sigla-sigla niya. Kahit masikip yung room. Yung maliit na room lang. Pero yung isang damakmak kami doon. Nandun kami. Tatawa kami, pumapasok yung mga international yung mga nurse doon na international. Yung ako mamamatay sa sakit eh. Mamamatay ang sapo eh. Ang laka ko. Kasi gumagano lang. Sabi ko, Tita Chit, sige lang, kaya mo yan. Kasi kailangan mo yung gamot na yan. Sabi ko, alam ko, fighter ka. Sabi na, kung naman, kung pwede lang kita, bibigay ko talaga yan sa nurse. Sabi ko, kasi ang dami na yung puso, hindi makita yung ugat. Nakakawa na ako parang kung sa mga anak, kung sa akin ka, masakit na, paano pa sa mga anak. Kaya lalo na kay Tito, kumbaga, sabi ko, Lord, tulungan nyo naman po si Tita. Para okay na. Then, habang tumatagal po, yung may pagkakataon na po ako na tumulong, kumbaga naghanap ng mga dugo. Wala lang sabi-sabi. Ano bang dugo yan? O-class. Parehas kami. Kasi po ako, nagbibigay na po ako ng dugo. So, sige. Go ko dyan. So, pagdating ko doon, ganun pa rin. Masaya pa rin kami dalawa. Pagdating ko, nakakiti na agad yan eh. Sabi ko, ayos yan. Ganun pa rin. O, kumain ka na ba? Sabi ko, okay na ako. Kumain na ako. Sabi ko, maalalahin yun talaga eh. Kumbaga, kung sa sakit ka na nga, ako pa rin inaalala mo. Ito na masyado sabi ko, hintayin mo na lang yung dugo ko ha. Ako na, tunay mo ka na. Kasi ang dugo ko, dugo mo na rin. Ako na po ang number 1 na kampon ni Tita Chi. Number 1 na anak. Kumbaga, masarap tumulong, sa kanya, pero kulang pa eh. Kung kumbaga, nangingi-ulit, kung pwede nga lang ulit magbigay, sige lang. Pero sabi daw hindi na daw pwede. Wala pa daw 3 buwan. Sabi ko, di mo na mahihintay yung 3 buwan para makapag-ibig ka agad. Pero sabi ko, kung pwede lang, maibigay lang sa'yo. Gumaling ka lang, gagawin ko. Sabi ko, pagaling ka lang, malakas ka lang. Then, nung nailipat na siya sa CGS na yun nga, sabi, hindi kami pwede magsabay kasi talaga di mama. Kung ako ang aalis, iwan si mama. Kasi nga, meron ko pang maliit na tindahan po. So, si mama ang umalis, naiwan po ako. Tumawag. Usap kami. Sabi niya, bakit wala ka? Sabi ko,
ko, ah, wala akong ano eh, wala akong masabi na, tita, kala ko ba yung pang-ano natin, yung mga pangarap natin, parang gagawin pa natin yung pangarap natin eh. Eh, hindi na ito kaya, hindi ko na kaya, masakit na daw. Gusto ko pang yan eh, di pa rin yung ano niya. Kaya ko pa rin yan. So lumaban pa rin po sa ako. Lumaban pa rin. Lumalaw ako doon. Yung nga lang, pagdalaw ko doon. Yung parang sandali lang kami nag-usap, tulog. Morong tulog na siya. Talagang, yun talaga. Sabi ko, sige tita, pahinga ka na. Tulog ka lang dyan, para lumakas ka hanggang. Then lumabas na sila, hindi na ako makadalaw sa kanila, hindi ko alam kung pwede dalawin kasi nga baka mahawat sa mahawat sa mga virus mga. Then nalaman ko na lang, binalik na po siya sa hospital din. At ang sabi, nasa ICU na daw. Sabi ko, mahirap lumalaw. Ganun paano kaya ako makakadalaw? Hindi ko rin ma-chat sila Michael, si Al, sila Michelle kung pwede lumalaw. Kasi pag lumalaw ka, sabi daw, 15 minutes lang yata. Kasi 10 to 11, so 1 hour yun. Pero hati-hatiin kasi maraming dumadalaw po kayo si Tachi. So yung nagkaroon po ako ng pagkakataon dumalaw, sinata po ako ni Ann, sabi ko baka daw pwede dumalaw, baka pwede daw ako dumalaw. Siyempre naman, yun lang kasi, kumbaga, yun na yung hinihintay ko eh, na pagkakataon. Hindi sabi ko, pupunta kami dyan. Ano oras ba pwedeng 10 to 11? Una po, sabi niya sa akin, 7 to 8. 7 to 8 din na pupunta kasi baka may ginagawa. Sige. Pero kasi alam 9:30 na po kasi. Magna 9:30 na po kasi yun. So sabi, bigla na siya ulit siya na, baka pwede na ngayon. Bumababa na naman daw yung niya, BP niya. So paspas lang eh. Paspas lang ni mama. Sabi ko, tara na, alis na tayo. Patayin mo na yan. Sabi ko, nagagalit na ako kay mama eh. Sabi ko, patayin mo na yan yung washing machine. Huwag ka na mag-ano. So, yun na. Andyan na yung cellphone habang nagmumotor ako. Kahit nagmumotor po ako, nakatabay po ako sa bumababa na daw yung BP niya. Nakikita ko po yun. Then, yun na po, sabi ko, nabasa ko na yung nakaano na CPR mo daw. Oh my God, sabi ko, Lord, sabi ko ako nagdadali ko, Lord. One last time, makita ko lang siya humihinga. Then, palabas na po kami nun nasa tulog na kami nun. Ang gigigil ako sabi ko, gusto ko na kung kada red light Sabi ko, gusto ko na mag-bili the red light sabi ko, hindi parang kada hito namin sa hinto. Red light. Pagdating sa Casimiro, red light parang inaabutan kami ng red light. Hinahulot ko na po. Tapos yun na alam na lang na wala na si tita. 9:58. Dumating po kami 10:50. Hinahulot ko po talaga yung motor. 9:30. Alos magte-10 na kami umalis Almost 30 minutes ko po hinahulot yung motor para makahapon kay tita si. Pagpasok ko yun pagpasok ko yun hindi ko napapagalitan paano na yung pakarap natin. Sabi ko, di ba
kasi, kung ano ba yung pangarap ko dito pa, tutuparin pa rin namin yun. Kumbaga, nihintay ko lang din si Tito kung ano yung mga plans niya. Kung ano yung pagbabakap ko kay Tita, bibigay ko rin kay Tito, sabi ko gano'n, para makabawi ako sa inyo, makabawi ako sa Destroyer family, sabi ko gano'n. Yung pagmamahal niya binigay sa akin, grabe. Hindi ko hindi ko alam kung paano elaborate. Ano yung pagmamahal, todo. Kapag may kailangan ka, bibigyan ka niya kahit hindi ka nangihingi. Bibigyan ka niya. Oo. Hindi yan, sabi mo, kung gastos mo lang yan, kapag gano'n. Hindi na. Kasi kapag, papasama yan, lalo na kay Michael. Tumama si Michael, ganito ganyan. Pupunta, bibigyan din ako niya kung budget din. Sabi ko, Tita, salamat. Pero hindi ko naman kailangan yan. Basta ako lang. Basta masaya na ako kung makakain lang ako, okay na ako yan. Kaya Tita Chi, madami pa akong kwento pero masyado na mahaba. Salamat. At sabi nga, hindi goodbye. See you. Good night.